Si Ken Yusoto ay isang ordinaryong estudyante na minsang ding nangarap ng kakaibang buhay. Isang araw nang pauwi na sana siya ay nagtaka siya dahil wala na sa lagayan ng kanyang payong. Bagamat may isa pang payong dito ay hindi niya kaya na kunin ang hindi naman niya pagmamay-ari. Napasabi na lang siya na kung may taglay na mahika lang sana siya ay hindi na sana siya mahihirapan. Ilang sandali lang ay dumating dito ang Student Council President na si Suzune. Naisip kagad nito na wala siyang magamit na payong at ayaw nito na paalisin siya habang malakas pa ang ulan. Biglang dumating dito ang Student Council Vice President na si Kazuki at nagpa siya na ipahiram na lang kay Ken ang extra nitong payong. Kahit na magkaklase silang dalawa ay nagtaka pa din si Ken na alam nito ang kanyang pangalan dahil ni minsan ay hindi pa sila nagkakausap. Naisip ni Suzune na magsabay-sabay na lang silang umuwi kaya napasabi na lang si Ken na baka mainggit sa kanya ang ibang estudyante. Ito ay dahil parehong sikat ang mga ito sa kanilang eskwelahan. Habang nasa daan na sila ay natanong ni Ken ang mga ito kung magkasintahan ba sila. Kagad naman itong itinanggi ng dalawa pero hindi na sila nagtaka sa tanong niya dahil alam nila na marami na ding nag-iisip na magkasintahan sila. Marami pa silang napag-usapan hanggang sa mapag-usapan nila ang kanilang mga plano sakali mang makapagtapos na sila ng high school. Dito na nalaman nila Ken na wala pa palang naiisip na plano si Suzune kahit na huling taon niya na sa high school. Katwiran ni Suzune na dahil siguro natatapos niya umano kagad ang mga gusto niyang gawin. Kaya minsan ay naiisip niya tuloy na hindi siya nababagay kung nasaan man siya ngayon at kaagad namang naintindihan ni Ken ang kanyang nararamdaman. Bigla silang nakarinig ng tunog ng kampana kaya napahinto sila. Nagtaka si Ken dahil wala naman siyang naririnig na kahit ano. Pagkalapit niya sa mga ito ay dito na may biglang lumitaw na magic circle. Naisip niya kagad na baka isa itong gate patungo sa ibang mundo. Pero ang ikinagulat niya ay matagal na din palang gusto ni Suzune na makakita ng mahika, mga halimaw at mga heroes at katapos ay dito na siya nawala ng malay. Nang magising siya ay nasa isang palasyo na sila kaharap ang hari. Dahil dito ay mas lalo lang nasabik si Suzune sa kalagayan nila. Nagpakilala sa kanila ang hari na si King Lloyd at nasa kaharian umano sila ng Linger. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa at kaagad na ipinaalam sa kanila na isinoman umano sila para magsilbing heroes ng kaharian. 2 taon na ang nakakaraan nang magsimulang umatake sa kanilang kaharian ng Demon Lord at mga alagad nito. Bagamat nagawa nila itong mapigilan ay siguradong aatake muli ang mga ito. Kaya wala na silang ibang maisip na paraan kundi isagawa ang ipinagbabawal na ritual at ito ay ang hero summoning. Sa kabila ng paliwanag ng hari ay hindi pa din sumang-ayon sa kanya si Kazuki. Gusto sana ni Kazuki na ibalik sila sa kanilang mundo ngunit ayon sa hari ay hindi umano nila ito magagawa sapagkat gumagana lang ang hero summoning sa isang direksyon lamang. Nang lalapit na sana si Kazuki sa hari ay dito na siya tinutukan ng mga kawal. Kaya kumilos na si Ken para pakalmayin si Kazuki at hindi na lumala pa ang sitwasyon. Lumapit sa kanila ang hari para makiusap na tulungan muna sa ngayon ang kanilang kaharian at nangako din ito na maghahanap ng paraan sa hinaharap kung paano sila maibabalik sa kanilang mundo. Naitanong ni Suzune kung bakit sila ang mga napili kahit wala namang impormasyon ng kaharian sa kanila. Dito na ipinaliwanag ni Welsi ang lahat at dahil nakarinig umano sila ng tunog ng kampana ay indikasyon lang ito na mga hero sila. Dahil dito ay naalala nila na walang narinig na tunog si Ken kaya kaagad na napagtanto ni Ken na nadamay lang pala siya. Dinala sila ni Welsi sa ibang silid para alamin ang kanilang magical abilities. Naunang sumubok si Suzune at kulay dilaw ang lumabas senyales na may thunder magic siya. Sunod na sumubok si Kazuki at kulay puti naman ang lumabas na liwanag. Ibig sabihin ay isa itong light magic at may kakayahan na kontrahin ang kapangyarihan ng mga demons. Nang si Ken na ang sumubok ay kulay berde ang lumabas na liwanag dahilan para mataranta si Welsi at kaagad siyang hinila nito para dalhin sa hari. Nagulat din ang hari at ang iba matapos nila itong malaman dahil napakabihira pala ang may ganitong klase na mahika. Kaagad silang nagplano kung saan ilalagay si Ken para masigurado ang kanyang kaligtasan. Ayaw nila na malaman ni Rose ang tungkol kay Ken kaya nagulat na lang sila nang biglang dumating dito si Rose. Ito ang captain ng Kingdom's Rescue Team at gusto nito na malaman kung ano ang naging resulta sa summoning ritual. Para hindi nito malaman ang tungkol kay Ken ay pinagpilitan ng hari na isa lang ordinaryo si Ken. Gagabayan na sana ito ni Welsi patungo sa kinaroroonan nila Kazuki nang matanong ni Ken sa hari kung ano ang ibig sabihin ng kulay berde. Dahil dito ay nalaman tuloy ni Rose ang kanyang magical ability. Bago pa siya mahawakan ni Rose ay mabilis na kumilos si Welsi para itakas siya. Kahit nagawa niya na makalabas ng palasyo ay ginamit naman ni Rose ang bilis nito para maabutan siya. Wala nang nagawa pa ang hari at nangako naman si Rose na gagawin niya umanong ganap na hilang magic user si Ken. Dinala nito si Ken sa base ng rescue team at ipinaalam na lang ni Welsi kina Kazuki ang mga nangyari.
Matapos malaman ni Ken na isa siyang healing magic user ay ipinakilala na din sa kanya ang iba pang miyembro ng rescue team. Bagamat nabibilang ang mga ito sa rescue team ay nilinaw ni Rose na hindi sila mga healing magic users. Pero may dalawa pa silang miyembro ng mga healing magic user at nagtatrabaho ang mga ito sa Castle Town. Kinabukasan ng umaga ay binisita si Ken nila Kazuki dahil nag-aalala ang mga ito. Kahit na maayos ang kalagayan ni Ken ay bigla naman niyang naalala na sa ilalim pala siya sa pagsasanay kay Rose. Gayunpaman ay gagawin niya pa din ang lahat na makakaya niya para sa oras ng labanan ay may maitutulong siya kina Kazuki. Dahil sa ipinapakitang determinasyon niya ay nagpa siya na si Kazuki na tanggapin ang kanilang sitwasyon at gagawin din umano niya ang lahat sa mundong ito. Pagkaalis nila ay binigyan si Kenny Rose ng journal dahil dito niya umano isusulat lahat ang tungkol sa kanyang training at ang mga nararamdaman niya. Katapos nilang mag-almusal ay kaagad din silang nag-umpisa sa pagsasanay. Matapos niyang matutunan ang tungkol sa mana ay ipinakita naman sa kanya ang mapa ng kaharian at ang kinaroroonan din ng teritoryo ng mga demons. Pinabasa sa kanya ang buong libro dahil marami umano siyang matututunan dito tungkol sa kaharian, sa ibang lahi at sa mga demons. Para sa ikalawang araw niya ay pinatakbo naman siya ng ilang oras. Nagpatuloy ito ng ilang araw hanggang sa may nakikita na siyang liwanag ng kanyang healing magic. Pagsapit ng ikasampung araw ay nagagamit niya na ang kanyang healing magic kaya hindi na siya napapagod kahit ilang oras pa siyang tumakbo. Kinabukasan ay dinagdagan na ang kanyang gagawin at ito ay mag-push up. Dito na siya sinabihan ni Rose kung bakit halos puro pagtakbo ang kanyang ginagawa at ito pala ay para umano matakasin niya ang mga kalaban sa oras ng labanan. Sa pamamagitan nito ay mas mabilis din niyang maililigtas ang kanyang mga kakampi na nangangailangan ng tulong. Nagpatuloy ang kanyang pagtakbo at mga push-ups hanggang sa mapansin niya na parang gumaan ang kanyang katawan. Dahil nagiging madali na lang sa kanya ang pagtakbo ay pinadala na siya ni Rose ng mga pampabigat. Makalipas ang 3 linggo ay binisita siya nila Kazuki pero sa pagkakataon na ito ay kasama na ng mga ito ang prinsesa na si Celia at ang pinakamalakas na mandirigma ng kaharian na si Commander Siglis. Nang makita nila si Ken ay nagulat sila sa laki ng pagbabago sa katawan nito at sa ginagawa nitong pagsasanay. Hindi naman nagustuhan ni Siglis ang ginagawa ni Rose kay Ken dahil sinisira niya lang umano ang magandang kinabukasan ni Ken. Ngunit walang pakialam si Rose sa iniisip ni Siglis dahil may sarili siyang pamamaraan at gagawin niyang kanang kamay si Ken. Pinagpahinga muna ni Rose si Ken at para na din makapananghalian na siya kasama ng kanyang mga bisita. Nang makapwesto na sila ay dito lang nalaman ni Ken na isa palang prinsesa si Celia kaya kaagad siyang humingi ng tawad. Kinain nila ang dinalang pagkain ni Celia at nagustuhan naman ito ni Ken. Habang kumakain sila ay napag-usapan na din nila ang mga ginagawa nilang pagsasanay araw-araw. Ilang sandali lang ay hindi na napigilan ni Suzune na silipin ang abs ni Ken. Matapos ang mga nakita nila Kazuki at Suzune sa ginagawang pagsasanay ni Ken ay mas lalo lang silang nagkaroon ng motibasyon na paghusayan pa ang ginagawa din nilang pagsasanay. Kinabukasan ng umaga katapos mag-almusal ni Ken ay sinabihan siya ni Rose na lalabas umano sila. Dadalhin pala siya sa kagubatan na tinatawag na Darkness of Linger. Gusto ni Rose na maghunting siya dito ng Grand Grizzly at hindi siya pwedeng bumalik hanggat hindi niya ito nagagawa. Dahil wala pa siyang tiwala sa kanyang kakayahan ay inihagis na lang siya ni Rose papunta sa gitna ng kagubatan. Kagad niyang ginamit ang healing magic para makapaglanding siya ng ligtas. Matapos niyang mapagaling ang kanyang mga sugat ay bigla namang nagpakita sa kanya ang Grand Grizzly. Mabilis siyang nagtatakbo para makalayo dito ngunit nakakahabol pa din ito sa kanya. Lalabanan niya na sana ito nang magpakita naman ng mga Blue Grizzlies kaya minabuti niya na tumakbo na lang. Nang makarating siya sa ilog ay dito lang siya nagkaroon ng pagkakataon para makatakas. Pagkaahon niya ay naghanap muna siya ng ligtas na lugar na siyang gagawin niyang tirahan habang naririto siya sa kagubatan. Kinabukasan ng umaga ay nagpasya siya na kilalanin muna ang kanyang target at una niyang gagawin ay alamin kung saan ito nakatira. Makalipas ang ilang oras na paghahanap ay nakakita siya ng pinagkalmutan ng oso. Nagulat siya nang makarinig siya ng tunog ngunit isa lang pala itong kuneho. Nang mapansin niya ang sugat nito ay kaagad niya itong pinagaling. Magpapatuloy na sana siya sa paghahanap ngunit sunod naman sa kanya ang kuneho. Tinanong niya ito kung saan makikita ang grizzly at dito na siya pinasunod. Ilang sandali lang ay nakita na nila ang Grand Grizzly kasama ang mga Blue Grizzlies. Nagpasya siya na magigib muna ng kanyang maiinom dahil ubos na ang baon niyang tubig. Kahit nag-aalinlangan siya ay wala na din naman siyang ibang pagpipilian. Nagpatuloy siya sa pagmamatsyag sa mga grizzlies at pagka-uwi niya ay dito na sumakit ang kanyang tiyan. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang healing magic ngunit hindi pa din nawawala ang sakit kaya naisip niya na nalason siguro siya. Nang mawala na ang sakit ng kanyang tiyan ay dinala siya ng kuneho kung saan may malinis na tubig. Ilang sandali lang ay biglang napaalerto ang kuneho at nang sinundan niya ito ay nakita nila ang napakalaking ahas.
Sa sobrang takot ay pinigilan niya ang kanyang paghinga para hindi sila mapansin. 4 na araw ang lumipas matapos niyang makita ang malaking ahas ay muli niyang manatyagan ang mga grizzlies. Bagamat natutuwa siya habang pinagmamasdan ng mga ito ay kailangan niya pa ding talunin ang Grand Grizzly para makauwi na siya. Dito na siya nagpasya na haharapin niya na kinabukasan ng Grand Grizzly. Ngunit kinabukasan ng umaga pagkabalik niya dito ay nagulat siya sa kanyang nadatnan. Nang mapansin niya ang sugat ng mga ito ay naisip niya kagad ang nakita niyang ahas nung isang araw. Ilang sandali lang ay lumabas ang maliit na Blue Grizzly at sinubukan na gisingin ang kanyang ina. Hindi nagustuhan ni Ken ang kanyang nasisilayan kaya nangako siya na ipaghihiganti niya ang Blue Grizzly. Nagpa siya naman ng Blue Grizzly na sundan ng amoy ng ahas. Naghanda muna si Ken para sa gagawin niyang pagharap sa ahas. Nang matapos na siya sa paghahanda ay nakiusap siya sa kuneho na dalhin siya sa kinaroroonan ng ahas. Pagkadating nila dito ay naabutan nila ang Blue Grizzly na binubugbog na ng ahas. Kahit nakakatakot ang ahas ay inisip na lang ni Ken na mas nakakatakot pa si Rose kaya hindi na siya nag-alinlangan pa na sumugod. Matapos niya itong mapuruhan sa mata ay nakaganti naman ito ng kagat sa kanya. Pero dahil hawak niya ang kanyang punyal ay sinamantala niya ang pagkakataon na ito para atakihin ito muli. Kagad itong bumitaw ngunit tinabla naman siya ng laso nito. Buti na lang ay natutunan niya na itong pagalingin matapos siyang malaso ng tubig nung isang araw. Pagkasugod niya muli ay tinulungan na siya ng Blue Grizzly kaya naging madali na lang sa kanya na mapatama ang kanyang atake. Sa sobrang lakas ng kanyang atake ay nagawa niya na itong mapabagsak. Ngunit makalipas lang ang ilang minuto ay muli itong bumangon. Sinubukan ng Blue Grizzly na tulungan siya at buti na lang din ay biglang dumating dito si Rose para iligpit na ang ahas. Nagtaka siya kung bakit naririto si Rose at nang makita niya ang kuneho ay dito niya na nalaman na alaga pala ito ni Rose. Nagngangalan itong Kakuro na siya umanong inutusan ni Rose para matyagan siya. Hindi naman nakalain ni Rose na magpapakita dito ang isang halimaw na nilikha ng Demon Lord's Army. Gayunpaman ay natutuwa pa din ito sa mga ipinakita ni Ken sa pakikipaglaban. Dahil din dito ay itinuturing na si Ken na kaibigan ng Blue Grizzly. Nagpa siya si Rose na isama din ito pabalik at pinangalanan nila itong Blue Rin. Kasalukuyan namang nagbibigay na ng report ang commander ng 3rd Army na si Amila sa Demon Lord para sa ginagawa nilang paghahanda. Ayon dito ay natapos na nila ang paghahanda at di magtatagal ay pwede na silang sumalakay sa Linger Kingdom. Alam ni Rose ang ginagawang hakbang na ito ng Demon Lord's Army kaya sinabi niya na ito kay Ken. Kung dumating ang araw ng labanan ay sasama silang dalawa pareho sa frontline para gamutin ang mga sugatan. Paglabas ni Amila ay nilapitan siya ng Demon Doctor na si Hyrelek. Pinasama siya sa laboratorio nito para ipakita ang Prototype 72 na tinatawag na Balginet. Dahil dito ay naalala nila ang Prototype 71 na nawala matapos itong makatanggap ng pinsala mula kay Siglis. Para kay Amila ay mayroon pa silang dapat ikabahala maliban kay Siglis at ito ay ang mga tinatawag nilang kidnappers. Ang tinutukoy pala ni Amila ay ang mga miyembro ng rescue team na siyang dahilan bakit kakaunti lang ang nasawi sa panig ng Linger Kingdom. Pero ang leader ng mga ito ay hindi lang isang healer kundi magaling din sa pakikipaglaban. Dahil hindi na kailangan ni Amila na sumama sa labanan ay ipapadala niya na lang ang Immortal Mage of Darkness o ang Black Knight. Kinabukasan ng umaga habang pinapakain ni Ken si Blue Rin ay ipinaalam sa kanya ni Rose na binigyan na umano sila ng permiso ng hari na isali din bilang miyembro ng rescue team si Blue Rin. Pero kailangan itong maging kapani-pakinabang sa team at ito pala ay gagawin itong kunwaring sugatan na dapat iligtas ni Ken. Nang mag-umpisa na si Ken sa pagtakbo ay dito lang niya nalaman na may mga kunwari din palang aatake sa kanya na siyang kadalasan na nangyayari sa oras ng labanan. Pagsapit ng tanghali ay pinatakbo naman siya sa loob ng Castle Town. Sa una ay nabahala muna ang mga nakakakita sa kanya pero nang mapansin ng mga ito ang kanyang suot ay nalaman kaagad nila na miyembro siya ng rescue team. Ilang sandali lang ay napahinto sila dahil gusto sana ni Blue Rin na kumain ng paborito niyang prutas. Pero dahil walang dalang pambili si Ken ay tinanong niya na lang kung ano ang tawag sa prutas na ito kaya nalaman niya na tinatawag itong Peffles. Aalis na sana sila nang nilibre sila ng tindera ng isang Peffles dahil naging magkakilala na umano sila. Habang papalapit sila sa castle grounds ay naisipan ni Ken na bisitahin na din sila Kazuki. Napansin sila ng isang lalaki na kaagad silang tinawag at parang may gusto itong sabihin kay Ken. Nang madapa ito ay dito lang nila ito napansin kaya mabilis itong tinulungan ni Ken. Nagpakilala itong si Orga at ito pala ang isa ding healer ng rescue team. Dito na din nalaman ni Ken na ang nakababatang kapatid ni Orga ang isa pang healer ng rescue team. May pinapatakbo silang isang clinic at dito din nila ginagamit ang kanilang healing magic. Marami silang napag-usapan lalong-lalo na sa mga trabaho ng isang healer sa oras ng labanan. Katapos nilang mag-usap ay dumiretso na si Ken sa kastilyo para makipagkita kina Kazuki.
Kagad siyang pinapasok dito kahit bitbit niya si Blurin dahil sinigurado na umano ni Rose na hindi ito mapanganib. Naabutan niya si Suzune na abala sa pagsasanay at nalaman niya na wala pa dito si Kazuki dahil nasa labas ito ng kaharian. Kasama nito sila Siglis para umano magkaroon ito ng karanasan sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Dahil naman sa kakyutan ni Blurin ay hindi na din napigilan ni Suzune na manggigil dito. Matapos ang ilang minuto nilang pag-uusap ay nagpaalam na si Ken para bumalik na sa kanilang base. Kinabukasan ay maagang ginising ni Rose si Ken dahil may utos umano sa kanya ang hari. Gusto nito na ipasama siya sa pagsasanay ni Suzune sa labas din ng kaharian. Siya ang magsisilbing healer ng squad na tatagal ng 3 araw na pagsasanay. Pagkadating niya ng Kastilyo ay nakilala niya dito ang dalawa pa nilang makakasama na sila Uruko at Koren. Nakilala niya kagad si Uruko dahil ito ang gatekeeper nung bumisita siya dito. Habang nasa daan sila ay napag-usapan nila ang pagbabalik nila Kazuki mula sa pagsasanay nito. Kahit halata na pagod ito ay tuwang-tuwa pa din ito dahil sa mga naging karanasan nito sa aktual na pakikipaglaban. Isinagawa nila ang pagsasanay malapit sa Darkness of Linger at dito din sila patungo kaya naisip tuloy ni Ken ang mararamdaman ni Blurin. Makalipas ang ilang minuto na paglalakad ay may nadetect si Koren sa unahan nila. Pero hindi ito mga halimaw dahil mga bandido pala ang mga ito na gustong kunin ng mga mahahalaga nilang gamit. Bago pa man may gawin ng mga ito ay inunahan na ito ng atake ni Suzune. Sinubukan ng iba na atakihin si Suzune ngunit nakatikim din ng mga ito ng kanyang kapangyarihan. Muling may nadetect si Koren pero sa pagkakataon na ito ay mga fallbores na ang mga ito. Mabilis namang kumilo si Blurin para iligtas si Ken mula sa mga ito. Sinubukan na lang ni Ken na tulungan si Suzune kaya pati tuloy siya ay tumilapon sa bangin. Kagad niyang ginamit ang kanyang healing magic para maprotektahan sila sa kanilang pagbagsak. Dahil natatandaan niya ang ilog ay alam niya na may talon sa unahan kaya pinahanda niya si Suzune. Parehas silang nakaligtas at pagkaahon nila ay pinagaling muna ni Ken ang sugat na natamo ni Suzune. Katapos ay sinabi niya na kay Suzune na dito din siya dinala ni Rose para sa kanyang pagsasanay kaya alam niya na mas marami pang halimaw dito na mas malakas pa kaysa sa mga fallbores. Sa ngayon ay kailangan muna nilang maghanap ng ligtas na lugar para magpalipas ng gabi at kinabukasan ng umaga na lang nila susubukan na makalabas ng kagubatan. Matapos makapagbihis si Suzune ay naghanap na sila ng kanilang magiging hapunan. Dahil sa kapangyarihan ni Suzune ay madali lang nila itong nagawa. Habang hinihintay nila na maluto ang kanilang hapunan ay may napansin si Suzune sa taas. Ito pala ay mga venom monkeys na ayon pa kay Ken ay kahit hindi mababangis ang mga ito ay nakakalaso naman ang kanilang kagat. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Suzune dahilan para mabiktima tuloy ito. Ipinaalam naman ng hari kay Kazuki ang sitwasyon nila Ken at gusto sana nito na magtungo din sa Darkness of Linger para hanapin sila Ken. Ngunit pinigilan siya ni Rose dahil kung magkasama man umano sila Ken at Suzune ay sigurado siya na okay lang ang mga ito. Katapos kumain nila Ken ay dito na nagtanong si Suzune kung gusto pa ba ni Ken na bumalik sa kanilang mundo. Nahirapan si Ken na sagutin ito dahil parang gusto niya pa ding bumalik pero parang hindi na din. Dito na sinabi ni Suzune na ayaw niya nang bumalik pa sa kanilang mundo. Gusto niya sana nakalimutan na lang ang dati niyang sarili kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa kanilang mundo. Parati niyang pinapangarap na sana ay dumating ang araw na mapakawalan niya ang kanyang sarili sa kadena na parang pumipigil sa kanya. Naintindihan naman siya kaagad ni Ken dahil ito din pala ang nararamdaman ni Ken. Pero sa ngayon ay wala na umano siyang ibang gusto kundi protektahan ng kaharian bilang miyembro ng rescue team. Kinabukasan ng umaga ay sinimulan nila kaagad ang paglalakad para makalabas na sa kagubatan. Ilang sandali lang ay may narinig sila na papalapit sa kanila at ito pala ay si Blurin. Kasama din ito si Aruko na pagod sa kakahabol kay Blurin. Habang pinapagaling ni Ken si Aruko ay nilapitan ni Blurin ang parte kung saan sila namalagi kasama ang kanyang mga magulang. Ilang sandali lang ay lumapit ito kay Ken na parang sinasabihan sila na umalis na umano sila dito. Dahil dito ay naisip ni Suzune na nakapagdesisyon na siguro si Blurin na si Ken na ang bago nitong kapamilya. Pagkabalik nila ng palasyo ay kaagad din silang humarap sa hari. Matapos masigurado ng hari na maayos lang ang kanilang kalagayan ay tinanong nito si Ken kung kumusta umano ang kanyang pagsasanay sa ilalim ni Rose. Hindi inaasahan ni Ken ang tanong na ito kaya sinabi niya na lang na napakaayos ng kanyang pagsasanay. Dahil dito ay nginitian siya ni Rose na parang ito din ang inaasahan nitong magiging sagot niya. Sinabihan ng ministro na seseryo sila Rose at Siglis na magpaiwan habang sila Ken naman ay pinalabas na. Napansin ni Ken ang reaksyon ng mukha ni Seryo at hindi niya maiwasan isipin kung ano kaya ang pag-uusapan ng mga ito. Biglang may tumawag sa kanila at ito pala ay si Kazuki kasama si Princess Celia. Nabanggit nito ang pagharang ni Rose nung isang gabi dahil kampante umano ito na ligtas lang sila hanggat maayos ang kalagayan ni Ken.
Sa isip-isip ni Ken ay baka iniisip ni Rose na mas madali lang ang kanilang sitwasyon kumpara sa ginawa niyang training. Ipinaalam ni Sergio kina Rose at Siglis sa mga nalaman nila matapos nilang tanungin ang mga bandido na nakaharap nila Ken. Base sa salaysay ng mga ito ay malaki ang posibilidad na kumikilos na ang Demon Lord's Army para muling sumalakay sa kanila. Dahil dito ay inatasan ng hari si Siglis na sabihan ng ibang commanding officers na ihanda na ang kanilang hukbo. Pati si Sergio ay inatasan din na ipaalam ang impormasyon na ito sa iba pang mga ministro. Binigyan naman si Rose ng misyon at ito ay alamin kung nasaan na banda ang hukbo ng Demon Lords. Dahil siya ang pinakamabilis sa kaharian ay siya lang ang nararapat para sa misyon na ito. Aalis na sana siya nang makiusap sa kanya ang hari kung pwede siyang bumalik bilang battalion commander na kaagad naman niyang tinanggihan. Hanggang ngayon ay hindi niya pa din napapatawad ang kanyang sarili sa mga nangyari dati. Ang peklat na iniwan sa kanang mata niya ang patunay ng kanyang kaparusahan at kahit kailan ay hindi niya makakalimutan ang mga naging kasalanan niya. Kaya binuo niya ang rescue team para hindi lumaban kundi pagtuunan lang ang pagsagip. Nabanggit ng hari na naging matagumpay naman ang rescue team nung naganap ang labanan 2 taon na ang nakakaraan at ibig sabihin lang nito ay natupad niya na ang kanyang layunin. Dito na sinabi ni Rose ang isa pang layunin niya bakit binuo niya ang rescue team at ito ay maghanap ng kasamahan na hindi masasawi. Sa ngayon ay taglay ni Ken ang lahat na katangian na hinahanap niya. Naaalala din niya dito ang mga kasamahan niya na hindi niya nakapiling pa. Dahil dito kaya determinado siya na gawin itong ideal healer. Kinagabihan ay nakita ni Ken ang sobre na iniwan sa kanya ni Rose kaya nalaman niya mula kay Alec ang pag-alis nito. Nakita niya sa loob ang isang mapa na gustong papuntahan nito sa kanya. Kasalukuyan namang ginagawa na ng Demon Lord's Army ang tulay na dadaanan nila. Ilang sandali lang ay dumating dito si Rose at kaagad na hinagisan ng puno ang ginagawang tulay. Nang makita siya ni Amila ay mabilis din siyang umalis dito at ang ginawa niya ay siguradong makakapagbigay ng iilan pang araw sa kaharian para makapaghanda. Kinabukasan ng umaga habang papunta na si Ken sa tinuturo sa mapa ay napansin niya na pinagtitinginan siya ng mga tao. Pagkadating niya sa mismong bahay na nasa mapa ay nakilala niya dito ang isa pang healer ng rescue team at kapatid ni Orga na si Ururo. Dito niya na nalaman na nasa klinik pala siya nila Orga at Ururo. Nang magkita na sila ni Orga ay iniabot niya dito ang sulat ni Rose para dito. Nang binasa ito ni Orga ay parang may nabasa ito na hindi maganda pero hindi niya ito pinahalata kina Ururo. Ilang sandali lang ay may biglang dumating dito dahil mayroon umanong mga nahulog habang inaayos nila ang kanilang bubungan. Kagad silang nagtungo dito para pagalingin ang mga natamong pinsala ng mga sugatan. Dahil unang beses pa lang ni Ken na magpapagaling ng malaking sugat ay kinakabahan pa siya. Buti na lang ay pinakalma siya ni Orga kaya matagumpay niyang napagaling ang biktima. Pagkaalis ni Ken ay dito na sinabi ni Orga kay Ururo ang nilalaman ng sulat mula kay Rose. Gusto nito na ipatawag silang dalawa dahil nalalapit na ang pakikidigma nila sa Demon Lord's Army. Dumaan muna si Ken sa bilihan ng prutas para bumili ng Peffles at para na din may pasalubong siya kay Blurin. Habang naglalakad na siya pauwi ay bigla na lang may humawak sa kanyang isang fox beastkin. Sinabihan siya nito na siya lang umano ang makakakita ng ipapakita nitong hinaharap at pwede niya pa itong baguhin. Dito niya na nakita ang digmaan at nakita niya din ang pagkasawi nila Kazuki at Suzuni. Katapos niyang makita ang lahat ay umalis din kagad dito ang beastkin at iniwan siya na hindi pa din makapaniwala. Sa kagustuhan niya na malaman kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga nakita ay dali-dali niyang hinanap ang beastkin. Pero nakarating na lang siya sa gate ay hindi niya pa din ito nakita. Biglang dumating dito si Rose at dito niya na nalaman kung saan ito galing. Kaya nalaman din niya ang aksyon na ginagawa na ng Demon Lord's Army. Habang pauwi na sila ay nabanggit niya kay Rose ang tungkol sa Fox Beastkin. Kilala din pala ito ni Rose dahil bigla umano itong nagpakita sa kaharian 2 taon na ang nakakaraan. Namamangha siya na nagawa nitong makaiwas sa mga bandido at kidnappers kahit 12 taong gulang pa lang ito. Kilala sila na may malaking halaga dahil sa angkin nilang ganda at taglay na espesyal na mahika. Kaya natanong na din ni Ken kung kabilang ba sa mga ito ang pagpapakita ng kakaibang ilusyon at hinaharap. Naalala ni Rose na mayroon na din siyang narinig na parang ganito ang tinatawag na Oracles of Time pero bibihira lang ang mga ito at protektado sila sa teritoryo ng Beastkin. Naisip ni Ken na baka isa din sa mga ito ang Fox Beastkin na hinahanap niya. Pinoona na lang siya na umuwi dahil pupunta pa umano si Rose sa palasyo para magbigay ng report sa hari. Matapos makapagbigay ng report si Rose ay nagpa siya na ang hari na i-anunsyo ito sa kanilang hukbo at sa kanyang mga nasasakupan. Inatasan niya si Siglis na ipatawag sila Kazuki at Suzuni para malaman na din nila ang sitwasyon. Makalipas ang ilang oras ng patulag na sana si Ken ay nahihirapan siyang makatulog dahil hindi maalis sa kanyang isipan ang Beastkin.
Ilang sandali lang ay napansin niya ang liwanag sa bintana at ito pala ay kagagawa ni Kazuki. Nag-usap silang dalawa at nabanggit ni Kazuki ang mga sinabi kanina sa kanila ng hari. Kahit alam niya na darating ang araw na ito at pinaghandaan na din niya ay hindi pa din niya maiwasan na matakot na sumabak sa digmaan. Pero ang mas masakit para sa kanya ay ang ibinibigay na suporta ng kaharian at ang napakaayos na turing ng mga ito sa kanya. Akala niya ay iisipin ni Ken na isa siyang duwag kaya nagulat na lang siya nang sabihin ni Ken na humahanga ito sa kanya. Alam ni Ken kung gaano katindi ang nararamdaman niyang pressure bilang isang hero ng kaharian. Inamin ni Ken na kahit siya ay natatakot din sa mangyayaring digmaan pero buo na ang kanyang pasya na proprotektahan niya ang kaharian. Nilinaw niya na kahit hindi lumaban si Kazuki bilang isang hero ay kaibigan niya pa din ito. Dito na nagkaroon ng lakas ng loob si Kazuki para tanggapin at gampanan ang pagiging hero niya. Kinabukasan ay inanunsyo na ng hari ang nalalapit na pakikidigma nila sa Demon Lord's Army. Matapos makapaghanda ni Kazuki ay binisita niya muna si Celia para magpaalam dito. Kasalukuyan naman ang nasa base ng rescue team sila Orga at Ururu para din sa kanilang paghahanda. Pagsapit ng hapon ay ipinatawag ni Rose si Ken para papuntahin sa silid dito. Muli nitong ipinaalala kay Ken ang magiging papel nilang dalawa sakali mang mag-umpisa na ang digmaan. Maliban dito ay nilinaw din ito kung sino-sino ang magiging prioridad nila na pagalingin base sa sitwasyon. Katapos ay dito na ibinigay kay Ken ang kanyang uniforme. Nang may sukat niya na ito ay muling ipinaalala sa kanya kung gaano kaimportante ang isang healer sa digmaan kaya dapat ay ituring niya umano na isa siyang immortal. Kinabukasan din mismo ay bumiyahe na sila para harapin ang Demon Lord's Army. Habang nasa daan sila ay muling naalala ni Rose ang kanyang mga kasamahan dati. Ipinakita dito ang mga pangyayari 5 taon na ang nakakaraan ng isa pang battalion commander si Rose. Isang araw ay ipinatawag sila ng hari para ipaalam sa kanila ang tungkol sa namamataan ng mga demons. Bagamat wala pang kasiguraduhan kung kailan aatake ang mga ito ay inatasan sila ng hari na magpasama ng mga kawal sa mga mangangalakal para sa kanilang proteksyon. Katapos ng kanilang pagpupulong ay nilapitan siya ng kanyang deputy commander na si Owl dahil narinig pala nito ang kanilang mga pinag-usapan. Kampante ito na matatalo lang nila ang mga demons sakali mang lumusab ang mga ito. Pero hindi siya sinangayunan ni Rose dahil hindi nila pwedeng maliitin lang ang mga demons. Makalipas ang 1 linggo ay muling ipinatawag ng hari si Rose para ipaalam dito ang pag-atake ng mga demons sa mga halimaw na malapit sa kanilang teritoryo. Gusto ng hari na imbestigahan ni Rose ang mga kinikilos ng mga demons at pinahintulutan din siya na gumamit ng dahas kung kinakailangan. Pagka-uwi niya ay pinulong niya ang kanyang mga kasamahan para sa gagawin nilang misyon. Tuwang-tuwa naman ang mga ito dahil sasama siya sa misyon at hindi na umano sila mababahala pa sa matatamo nilang pinsala dahil siguradong papagalingan niya lang ang mga ito. Kinabukasan ng umaga ay nagsimula na silang pumasok sa kagubatan. Pero sumapit na lang ang dilim ay wala pa din silang may nakitang mga demons. Nagpasya sila na galugarin na din ang kanlurang bahagi na siyang sinasabing pinakadelikadong parte ng kagubatan. Kinabukasan ay inumpisahan na nila na magtungo sa kanlurang bahagi. Pagkadating nila dito ay nakita nila ang mga dugo sa puno at sigurado sila na bago lang ang mga ito. Ilang sandali lang ay nakarinig sila ng ingay kaya pinuntahan nila kung saan ito galing. Dito na nila naabutan ng mga demons na nanghuhuli ng mga Folbors. Nagtago muna sila pero di rin nagtagal ay naramdaman na sila ng namumuno sa mga demons. Dahil dito ay napilitan na lang sila na magpakita na at kaagad namang nilapitan ni Rose ang pinuno. Tinanong niya ito kung bakit sila nagpapalaboy-laboy sa teritoryo ng mga tao ngunit hindi ito sumagot ng diretso. Para hindi sila magkasakitan ay iminungkahi ni Rose na paalisin na lang ang mga ito ngunit dahil nakita na umano nila ang ginagawa ng mga demons ay wala nang balak pa ang pinuno na buhayin sila. Inatasan ni Rose si Owl na gabayan ng iba at siya naman ang nakipaglaban sa pinuno. Dahil sa mga matitindi niyang atake ay ikinagulat ito ng kanyang kalaban. Gamit naman ang kapangyarihan na hangin ng kalaban ay nagagawa niyang masangga lahat ng atake ni Rose. Nagpatuloy lang sa pag-atake si Rose hanggang sa magkaroon ng pagkakataon ng kalaban na ikulong siya sa Windblades. Ngunit hindi ito sapat para pigilan si Rose kaya dito na nalaman ng demon na isa siyang healer. Mas lalo lang namangha ang demon kay Rose kaya nagpakilala na ito sa pangalang Nero. Katapos magpakilala ni Rose ay inilabas na ng demon ang kanyang demon sword. Nang magpatuloy ang kanilang labanan ay napansin kaagad ni Rose ang curse sa Demon Sword kaya hindi siya pwedeng matamaan nito. Pagka-atake muli ni Nero ay nagawa niya itong ma-counter dahilan para tumilapon nito sa kinaruruunan ng iba. Pagkabangon nito ay nakita nito ang kalagayan ng kanyang mga kasamahan na hirap sa pakikipaglaban kina Owl. Dahil dito ay nagpa siya na si Nero na ilabas ang matindi niyang aura. Kasabay nito ang biglaang paglakas ng iba ding demons na siyang ipinagtaka nila.
Susubukan sana ni Rose na tulungan si Naruka ngunit inatake naman siya ni Nero dahilan para magkaroon ng pagkakataon ng isang demon na mapuruhan si Naruka. Kahit ang iba ay nahirapan na din sa kanilang mga kalaban kaya dito na sila isa-isang nasawi. Sa kagustuhan ni Rose na tapusin kaagad si Nero ay na-counter tuloy siya nito. Nang sinubukan niyang pagalingin ang kanyang sugat ay nagulat siya na hindi gumana ang kanyang healing magic. Dito niya na nalaman na may direktang epekto pala ang curse ng Demon Sword sa mana. Dahil dito ay hindi niya na nagawang mailigtas ang mga sugatan niyang kasamahan. Ililigpit na sana siya ni Nero nang biglang humarang si Owl para sanggin ang atake nito. Dito na din niya nakita na naubos sa palang nasawi ang kanyang mga kasamahan. Nang susubukan na sana ulit ni Nero na iligpit siya ay sinangga niya lang ng kanyang kamay ang Demon Sword. Inagaw niya ang Demon Sword at walang tigil na inatake si Nero na hindi na nito nagagawang masangga. Matapos niyang may hagis pabalik kay Nero ang Demon Sword ay muli siyang nakaramdam ng panghihina sa kanyang katawan. Nagulat siya nang biglang may lumapit kay Nero na isa pang demon at ito ay si Amila. Dali-dali nitong iniligtas si Nero at nang susubukan niya sanang pigilan ng mga ito ay nakita niya naman sa mukha ni Amila si Owl. Nang marinig niya ang boses ni Owl ay mabilis niya itong nilapitan para sana pagalingin ito. Ngunit dahil na rin sa laki ng sugat na natamo ni Owl ay hindi niya na ito nagawa pang mailigtas. Matapos niyang magbigay ng report sa hari ay hiniling niya dito na tanggalin siya bilang battalion commander. Para sa kanya ay hindi siya nararapat na ituring bilang isang mandirigma. Pagka-uwi niya sa kanilang base ay wala na siyang ibang ginawa kundi magluksa. Makalipas ang isang buwan ay binisita siya ni Siglis para kumustahin ang kanyang kalagayan. Kahit unti-unti nang nawawala ang sumpa sa kanyang sugat ay hindi niya pa din pinagaling ang kanyang mata. Para sa kanya ay ito ang patunay at parusa ng kanyang kapabayaan kaya nasawi ang kanyang mga kasamahan. Ilang minuto pagkaalis ni Siglis ay napaisip siya kung ano na ang kanyang gagawin. Pinalamig niya muna ang kanyang ulo para makapag-isip siya ng maayos. Habang nag-iisip na siya ay muli na naman niyang naalala ang kanyang mga kasamahan kaya hindi niya na napigilan pang mapaiyak. Nang maging okay na siya ay dito niya na naisipan na bumuo ng rescue team. Lahat ng pumasok sa isipan niya sa mga oras na ito ay natupad niya matapos madagdag sa kanilang grupo si Ken. Kaya labis ang kanyang pasasalamat na dumating si Ken dahil bibihira lang ang mga katulad nilang healer. Matagumpay naman ang nakumpleto na ng mga demons ang tulay kaya kahit anong oras ay pwede na silang tumawid. Hindi na din makapaghintay si Black Knight na simulan na ang kanilang pagsalakay. Binalaan nito ni Amila na hindi maliitin ang mga tao lalong-lalo na ang mga kidnappers. Gayunpaman ay hindi pa din nababahala dito si Black Knight dahil matagal na din siyang naghihintay na may makalaban na malakas. Kinabukasan ng umaga ilang oras bago ang inaasahan na pagdating ng Demon Lord's Army ay kinausap muna ni Siglis sila Kazuki para sa kanilang gagawin. Sasama umano sila sa ibang kabalyero na harapin ang mga kalaban hanggang sa makalapit sila sa commander ng mga kalaban. Kung maaari ay iligpit nila ito kagad para makabalik sila na may magandang balita sa hari. Makalipas ang ilang oras na paghihintay ay natanaw na nila ang mga demons. Kagad na nagcast ng spell ang mga mage pati sila Kazuki na atakihin ng mga ito. Ngunit nagulat na lang sila na nawala bigla ang mga ito dahil isa lang pala itong illusion magic at nasa kaliwang bahagi ang totoong mga kalaban. Inatasan ni Rose ang mga naka-black uniform na magtungo na sa nagaganap na labanan para kunin ang mga sugatan habang ang mga naka-gray uniform naman ang naka-duty sa tent na babantayan ni Aruko. Makalipas lang ang ilang minuto ay isa-isa nang nagsidatingan ng mga sugatan. Habang ginagamot ni Ken ang isang kawal ay nabanggit nito na isang malaking ahas umano ang umatake sa kanya kaya naalala tuloy ni Ken ang nakalaban niya dati. Sinubukan ng isang kawal na atakihin ng Black Knight ngunit siya patuloy ang nagkaroon ng matinding pinsala. Buti na lang ay dumating dito si Alec para iligtas siya at dito na dinaalala ng Black Knight ang sinabi ni Amila tungkol sa mga kidnappers. Matapos malaman ni Rose ang tungkol sa Black Knight ay nagpasya na sila na magtungo na din sa labanan. Naalala ni Ken na baka itong Black Knight ang nakita niya na papaslang kina Kazuki. Naghiwalay silang dalawa at pagkadating ni Ken sa may nagaganap na labanan ay saktong may nakita siyang nangangailangan ng tulong. Dinala niya sa ligtas na lugar ang kanyang mga nailigtas at matapos niyang mapagaling ang mga ito ay muli siyang bumalik. Habang nakikipaglaban sila Suzune at Kazuki ay dumating dito ang Black Knight. Naramdaman nila kagad na naiiba ito sa mga demons na nakalaban nila. Bigla itong inatake ng ibang kawal ngunit hindi din umubra ang kanilang mga sibat at sila pa ang nagkaroon ng mga sugat. Pagka-atake dito ni Kazuki ay pinigilan siya ni Suzune dahil may masamang kutob si Suzune sa kapangyarihan na taglay nito at ito pala ay reflect magic. Habang hinahanap ni Ken sila Kazuki at Suzune ay biglang sumakit ang kanyang ulo at hindi niya ito magawang mapagaling. Inatake siya ng isang demon pero buti na lang ay iniligtas siya ng kawal na sinagip niya kanina.
Tinanong niya ito kung saan nakapwesto sila Kazuki at nang malaman niya ito ay kaagad siyang nagtungo dito. May naisip naman na plano si Suzune at kahit alam nila pareho ni Kazuki na mapanganib ito ay may tiwala naman siya kay Ken sakali mang magtamo sila ng pinsala. Pagka-atake ng Black Knight ay sinubukan nila ang naisip na plano ni Suzune. Pero katulad ng kanina ay bumabalik lang sa kanila ang pinsala na nabibigay nila dito. Napansin ni Suzune ang patama niya sa likod nito na hindi nag-reflect sa kanya. Dahil dito ay sinabihan niya si Kazuki na muli nilang subukan ang ginawa nila kanina. Nang makuha ni Kazuki ang gustong subukan ni Suzune ay ginamit niya na ang kanyang light magic para mawala ng vision ang Black Knight. Dito na sinamantala ni Suzune na umatake na hindi na nasanggapan ng Black Knight. Susundan pa sana ito ng atake ni Kazuki ngunit bumalik kay Suzune ang kanyang atake at kahit si Kazuki ay na-counter din. Mali pala ang kanyang hinala na hindi magre-reflect ang kanilang atake kung hindi ito mapapansin ng Black Knight. Dito niya na nalaman na sinadya lang pala ng Black Knight na hindi ibalik sa kanya ang atake niya sa likod nito. Habang pabagsak siya ay muli niyang naalala ang mga araw na nakasama niya si Ken. Ito ay simula nung nagkausap sila sa eskwelahan hanggang sa mapunta sila sa mundong ito at mga araw na magkasama sila pati na din si Kazuki. Ililigpit na sana siya ng Black Knight ngunit biglang dumating dito si Ken na nagawang mapuruhan sa mukha ang Black Knight. Dahil humihinga pa pareho sila Kazuki at Suzune ay mabilis silang pinagaling ni Ken. Ilang sandali lang ay muling bumangon ang Black Knight at nagawa pala ni Ken na mawasak ang armor nito. Sa sobrang galit nito ay kaagad itong sumugod kaya dali-daling binitbit ni Ken sila Suzune at Kazuki palayo. Hinagisan sila ng Black Knight ng Demon Sword nito dahilan para mapahinto sila. Dito na sinabi ni Suzune kay Ken ang paggana ng ginawang atake ni Ken sa Black Knight at hindi pag-reflect ng kanyang atake. Ayaw sana ni Ken na lumaban ngunit alam niya na hindi niya may ililigtas ang iba hanggat magiging sagabal sa kanya ang Black Knight. Pagka-atake ng Black Knight ay madali lang niyang sinangga ang bawat atake nito dahilan para magulat din ito. Dahil dito ay nagawa tuloy ni Ken na mapuruhan ulit ito sa mukha. Ilang sandali lang ay nagising na din si Kazuki at habang pinapanood nila ni Suzune ang labanan ay napansin ni Suzune na baka ang kahinaan nga siguro ng Black Knight ay hilang magic. Nakakamangha ang ginagawa ni Ken dahil siguradong isa itong maling pamamaraan para gamitin ang hilang magic. Dahil sa paulit-ulit na pinsala na natatanggap ng Black Knight mula kay Ken ay nagpasya na ito na ilabas ang buo niyang kapangyarihan. Ngunit hindi nagpatinag dito si Ken at buo ang loob niya na tatapusin niya na ito. Sabay silang sumugod pero nang magkatapat ang kamao ni Ken at ng Demon Sword ay hindi umubra ang Demon Sword dahilan para mapuruhan ni Ken ang Black Knight ng kanyang kamao. Tinawag niya ang atake niyang ito na Ultimate Healing Punch at dito niya natuluyang natalo ang Black Knight. Dahil dito ay natakot na ang ibang demons dahilan para magsiatrasa ng mga ito. Matapos niyang pagalingin ang ibang sugatan ay kinausap siya ni Suzune dahil narinig pala nito ang pangalan ng huling teknik na ginawa niya. Nagpasalamat din ito dahil nailigtas niya ang buhay nito sa bingit ng kamatayan. Ilang sandali lang ay lumapit sa kanila si Kazuki para ipaalam sa kanila ang sitwasyon sa frontline kung saan naruroon naman ang malaking ahas. Balak din sana ni Ken na sumama sa mga ito ngunit biglang dumating dito si Rose. Hindi ito makapaniwala na maliban sa nailigtas ni Ken ang buhay ng mga heroes ay nagawa pa niyang matalo ang Black Knight. Dahil dito ay masasabi nila na kontrolado na nila ang labanan kahit papatuloy pa ang pakikipaglaban ng iba sa malaking ahas. Sa ngayon ay hindi na nila kailangan pa na sumama sa frontline dahil magiging sagabal lang sila kaya babalik na lang sila sa kampo. Katapos magpaalam ni Ken kina Suzune ay kaagad silang umalis patungo sa kampo. Hindi naman makapaniwala si Amila na natalo ang Black Knight. Akala niya ay si Rose ang nakatalo dito kaya nagulat na lang siya na may isa pa palang miyembro ang rescue team na kapareho ng suot na uniforme ni Rose. Sinabihan niya si Hyrelek na pabalikin na ang Baljenek dahil aatras muna sila. Nang gagawin na sana ito ni Hyrelek ay nagulat siya nang makita ang dalawang hero. Hindi niya na nagawa pang maibalik ang Baljenek dahil tinusta na ito nila Kazuki. Habang abala si Ken sa panggagaling ay ipinaalam sa kanya ni Rose ang pag-atres na ng Demon Lord's Army. Pero alam nito na muling sasalakay ang mga ito kaya kailangan na gumaling kagad ang mga kawal bago pa ito mangyari. Pinuri niya si Ken sa mga nagawa nito at malaking bagay ang mga iyon para maipanalo nila ang labanan. Pagka-uwi nila ay kagad silang ipinatawag ng hari dahil mayroon umanong ibibigay sa kanila na gantimpala. Hindi niya akalain na ihaharap din pala sila sa maraming tao at sa sobrang pagka-nervyos niya ay nakatikim tuloy siya kay Rose. Habang pinapakain niya si Blue Rin ay sinabihan siya ni Gumol na mayroon umanong taga-palasyo ang bumisita para imbitahan siya sa palasyo. Pagkadating niya dito ay nakiusap sa kanya si Siglis kung pwede umano siyang tumulong sa pagtatanong sa Black Knight.
Bagamat sinasagot naman nito ang ibang katanungan nila ay hindi pa din nila nakukuha ang mahahalagang impormasyon katulad ng magic system sa mga commanding officers ng Demon Lord's Army at ang kapangyarihan ng mga ito. Nangako ang Black Knight na sasabihin niya ang mga ito pero may kondisyon siyang hinihingi at ito ay gusto niya umano munang makita si Ken. Nagboluntaryo naman si Suzune na sumama kina Ken baka sakali umanong may gawin na masama ang Black Knight. Nalaman ni Ken na hindi pa pala nakakatanggap ng medical attention ng Black Knight simula nang madakip ito kaya dali-dali siyang bumaba sa pag-aalala. Nakiusap siya kay Siglis na papasukin siya sa loob ng kulungan at pinayagan naman siya ni Siglis. Hiningi niya ang kamay ng Black Knight at dito niya na ito pinagaling. Nang hinawakan niya ang mukha nito ay nagustuhan nito ng Black Knight kaya nang tatanggalin niya na sana ang kanyang kamay ay nakiusap ito na wag muna. Dagdag pa nito na ni minsan umano ay hindi pa niya ito nararamdaman kaya gusto niya sana itong sulitin. Makalipas ang ilang araw ay ipinatawag ng hari si Rose dahil may mga gusto umano itong ipagawa kay Rose. Isa sa mga ito ay dalhin niya ang Black Knight at sanayin ito bilang miyembro ng rescue team. Para sa hari ay sayang lang kung ikukulong lang nila ang Black Knight habang buhay. Kagad naman niyang pinuntahan ng Black Knight at para masigurado na hindi ito makakagawa ng masama ay nilagyan niya ito ng magic tool na nagseselyo sa mana. Ayaw sana nito na sumama kay Rose kaya pinatulog na lang muna ito ni Rose. Naabutan nila sa daan sila Ken kaya tinadyakan ito ni Rose dahil pinapagpahinga pala ito ni Rose. Nang mapansin ni Ken ang Black Knight ay nagulat na lang siya bakit bitbit ito ni Rose. Kaya sinabi na din ni Rose ang plano niya dito at ito ang makakasama ni Ken sa ipapagawa niyang pagsasanay. Nang magkamalay ang Black Knight ay inunahan na ito ni Ken ng pakikiramay. Kinagabihan ay kinausap ni Rose si Ken para ipaalam dito ang isa pa na sinabi kanina ng hari. Gusto umano ng hari na makipag-alyansa sa ibang bansa bilang paghahanda sa banta ng Demon Lord's Army. Kaya magpapadala ito ng mga kinatawan sa iba't ibang bansa para iparating ang ninanais niya. Ang mga napili nito ay sila Kazuki, Suzune at Ken na siyang ikinagulat naman ni Ken. Dagdag ni Rose ay naniniwala umano ang hari na malaki ang maitutulong ni Ken para makumpleto ang misyon na ito at kahit siya ay sang-ayon din sa hari. Kinabukasan habang naglalakad si Ken sa Castle Town ay nagkita sila ni Suzune. Pero ilang sandali lang ay nakita niya sa prutasan ng Fox Beastkin kaya dali-dali niya itong nilapitan. Dito na din sinabi ng Beastkin na panahon na umano para ito naman ang tulungan niya at ito ay pagalingin niya ang ina nito. Nagpakilala ito sa pangalang Amako at gusto nito na ipagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap sa pribadong lugar. Nagsimula naman na ang pagsasanay ng Black Knight at sa inaasahan ay hindi din ito naging madali sa kanya. Balak niya na sanang sumuko ngunit nasa likod pala niya si Rose kaya dali-dali siyang tumakbo. Unang napag-usapan nila Ken ay ang ipinakita ni Amako kaya nalaman nila na isa nga itong prophetic vision. Isang taon na umano nung unang makita ni Amako ang vision na ito at maliban sa ayaw niyang masawi ang mga tao na nag-alaga sa kanya ay hindi din siya papayag na mawala si Ken. Matagal na siyang naghahanap ng healer para sa kanyang ina na matagal nang hindi nagigising at ito ang dahilan bakit umalis siya ng Beastkin territory. Hindi niya na sinubukan pa na humingi ng tulong kina Orga dahil hindi kayang makipaglaban ng mga ito at tungkol naman kay Rose ay sigurado na siya na tatanggi lang ito. Kaya nung unang beses na nakita niya si Ken ay sigurado siya na sasama ito sa kanya. Alam nila na hindi ito madali pero naalala ni Ken ang kanilang misyon at baka pwede siyang dumaan sa Beastkin territory. Pero kailangan muna nilang humingi ng permiso sa hari at kakausapin din niya si Rose. Umalis siya saglit para kausapin si Rose at matapos malaman ni Rose na isang Oracles of Time si Amako ay naisip nito kagad na ipaalam ito sa hari. Ito ay dahil kung malaman ng Beastkin territory na andito sa kanilang kaharian ang isang Oracles of Time ay baka maging sanhi ito ng digmaan. Para naman sa hiling niya na bumisita sa Beastkin territory ay may posibilidad na pumayag ang hari at susubukan itong kausapin ni Rose. Pagkabalik ni Ken ay nahulaan kaagad ni Amako ang kanyang sasabihin. Gayunpaman ay positibo pa din si Ken at sa ngayon ay uuwi muna si Amako. Kinagabihan habang kumakain sila ay napansin nila na walang ganang kumain ng Black Knight matapos ang malaimpyernong pagsasanay nito. Binigyan ito ni Ken ng diary na katulad din ng ginawa ni Rose nung nag-uumpisa pa lang siyang magsanay. Dahil sa tuwa nito ay dito na ito nagsimulang kumain. Nagpatuloy ang kanyang pagsasanay hanggang sa dumating ang araw na unti-unti na din siyang nakakasabay sa iba. Makalipas ang ilang araw ay parati na siyang may naririnig na ingay sa kagubatan. Sa kagustuhan niya na malaman kung ano ito ay tiningnan niya ito at nagulat siya sa nakita niyang pagsasanay nila Ken at Rose. Gusto ni Rose na ilaga ni Ken ang kanyang mga atake ngunit hindi ito magawa ni Ken dahil paiba-iba ang trajectory ng bawat atake ni Rose. Nang sinubukan nila ito muli ay matagumpay itong nailaga ni Ken ngunit napuruhan pa din siya sa sumunod na atake. Gayunpaman ay tuwang-tuwa pa din siya na nagawa niya ng mailaga ng atake ni Rose.
Habang nagpapahinga sila ay dito na tinanong ni Ken ang Black Knight sa pangalan nito. Nagpakilala ito sa pangalang Felm at akala nito ay tatawagin na siya ni Ken sa kanyang pangalan ngunit hindi ito nangyari dahil biglang dumating dito si Blurin. Kinagabihan ay narinig ni Felm ang pag-uusap nila Rose at Ken tungkol sa misyon nila Ken. Pinapapunta si Ken ng hari kinabukasan para sa detalye ng kanilang misyon at siguradong may sagot na din ito sa kanyang hiling. Kinabukasan ng umaga pagkaalis ni Ken patungo ng palasyo ay umalis din si Felm na hindi nagpaalam kay Rose. Nang makaharap na nila Ken ang hari ay kaagad nagpasalamat ang hari kay Amako. Katapos ay sinabi nito na para umano sa final missive ay dadalhin nila ito sa Mialark. Sa unahan nito ay ang Beast King territory kaya pwede nilang samantalahin ang pagkakataon na ito na dumiretso dito. Ipinaubaya na ng hari kay Welsi ang iba pang detalye para sa magiging route nila Ken at sa mga bansa na pupuntahan nila. Dahil hihiwalay sila Welsi kasama sila Kazuki at Sezon katapos nila sa Lukbas ay papasamahan na lang sila Ken ng iilang mga kawal. Naisip ni Ken na isama si Aruko at malugod namang tinanggap ni Aruko ang kanyang imbitasyon. Dahil pwede pa siyang magdagdag ng makakasama ay pinili niya na lang si Blurin. Hindi naman nakalain ni Felm na masusundan pala siya ni Rose. Pagka-uwi nila Ken ay nagkausap silang dalawa at hindi umano patas na si Ken lang ang makakaalis sa impyerno na kinalalagyan nila. Pero sa kauna-unahang pagkakataon ay tinawag ni Ken si Felm sa pangalan nito kaya kahit papano ay natuwa din ito. Pagkaalis nito ay dumating naman si Rose at nagkausap din sila ni Ken. Bilang captain at guro ni Ken ay may mga payo itong ibinigay kay Ken. Umaasa ito sa mga magagandang magagawa pa ni Ken kaya hindi na din maiwasan ni Ken na maging emosyonal. Kinabukasan din mismo ay nagsimula na silang lumakad para sa kanilang misyon. Habang si Felm naman ay nagsimula na din sa kanyang pagsasanay sa labas ng kaharian. Dito na nagtatapos ang huling episode ng The Wrong Way to Use Healing Magic Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina